langit daw po, ang malaking bahagi ng kutan niya ay haspe at ang bayan ay dalisay na ginto na katulad ng malinis na buko. Ang 12 pintuan ay 12 perlas at bawat pinto ay isang perlas at ang lansangan ng bayan ay dalisay na ginto na gaya ng nag-aaninag na buko. Ang langit po ay gawa sa dalisay na ginto. Ang kanyang mga pintuan na napakalalaki ay yung tinatawag nating isang buong perlas. Ang langit ay napakahalaga sapagkat ikaw ay mahalaga. Mga minamahal, kung dito sa lupa, hindi kayo pinalad na magkaroon ng malalaking mga bahay, magagarang mga bahay. Kung ang bahay nyo ay mas malakas pa ang tulo ng ulan sa loob kaysa sa labas kapag ka umuulan. Kung ang bahay nyo ay dikit-dikit, kung ang bahay nyo ay sapat na upang matulugan, huwag kayong masisiraan ng loob. Sapagkat sa langit na bayan, may lugar kayo na isang bahay na dalisay. Wala pa pong pinakamayamang tao dito sa mundo ang nagkaroon at nagtayo ng bahay na mansyon na dalisay na ginto, pure gold, sapagkat marahil mananakaw ito or marahil hindi sapat ang kanilang kayamanan upang magpatayo ng isang buong bahay na dalisay na ginto. Alam niyo nga po, sa Inglaterra, sa United Kingdom, alam niyo po, meron doong nakadisplay na isang toilet bowl na ginto. Alam niyo po, napakaraming attempt upang nakawin. At nagkaroon na nga po ng pagtatagumpay ang ilang magnanakaw. It was, I think, last year or the other year, kung saan yung display na yun na usable talaga na toilet bowl na isang ginto ay nanakaw. Imagine niyo po kung paano sa bagong langit at bagong lupa ang inyong mansyon ay solid, pure gold, mga minamahal. Pagkatapos, sa Apokalipsis 22:1, ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning, na gaya ng buko, na lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng Kordero. Sa gitna ng lansangang yaon at sa dako nito ng ilog at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang mga bunga, na namumunga sa bawat buwan, at ang mga dahon ng punong kahoy ay pampagaling sa mga bansa. Opo, sa bagong langit at bagong lupa, may napakagandang tahanan, ginto. Manatili lang po kayong umahawak sa ating Panginoong Diyos. Kayo po ay bibigyan ng ating Panginoong Diyos ng magandang tahanan. At hindi lang magandang tahanan, doon po sa langit, mga minamahal, meron daw napakaraming pagkain. E isipin niyo po, yung isang puno namumunga ng 12 iba't ibang klase. Opo, sa isang puno, pwede niyong pagsama-samahin ang inyong mga paborito marahil doon. Lagay nyo, ito pong punong ito ay pampagaling sa lahat ng mga bansa. So maganda yung bahay mo. Natural, kung maganda naman yung bahay mo, wala ka namang makakain, hindi din maganda. Yung magandang bahay daw po doon, meron daw pong maraming pagkain. At isipin nyo kung bakit nito. Yung mga pagkain doon ay mga fresh, matatamis, masasarap, at tunay na kayo ay mabubusog at kayo ay masasatisfied. Mga minamahal, para po sa kagaya namin, na hanggang lumaki kami nangungupahan ng bahay. May mga panahong nag-aalala kami ng susunod naming pang-upa sa bahay. May mga panahon po na wala kaming maiupa sa bahay. At may mga panahon kami ay halos pinapalayas na sa inupa naming bahay dahil wala kaming maibayad. Para po sa atin na mga hindi pinagpala ng ating Panginoong Diyos at nagkaroon ng sariling mga bahay, kayo po ay manatiling nananampalataya at nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Laksan niyo po ang inyong mga loob, sapagkat sa langit na bayan, meron po kayong ginto at mansyon na bahay. Sa atin po na palaging hinahanap ang ating kakainin sa araw-araw, tayo ay naghahanap buhay at nakikipagsapalaran, umuwi ng gabi dahilan sa paghahanap buhay upang may maihain sa mga hapagkainan, at umalis ng madaling araw upang tiyakin ang inyong asawa at mga anak ay may makakain araw-araw. Manatili po kayo sa ating Panginoong Diyos, sapagkat darating ang araw, hindi niyo na po poproblemahin ang mga pagkain. Kayo po ay bibigyan ng ating Panginoong Diyos na higit pa sa inyong kinakailangan. Ito ang bagong langit at bagong lupa. Hindi niyo na po kailangang magpuyat, hindi niyo na po kailangang mapawisan, hindi niyo na po kailangang magbanat ng inyong mga buto, o di kaya naman talaga subakit ang inyong mga katawan sa paghahanap buhay at kulang pa rin. Sumampalataya sa ating Panginoong Diyos. Sa susunod, kapag siya ay dumating at dadalhin tayo sa langit na bayan, tayo po ay may tiyak na kasaganahan. Sa Isaiah 35 verse 1 ay sinabi din kung ano ang meron sa bagong langit at bagong lupa. Ang inang at ang tuyong lupa ay sasaya,
at ang ilang ay magagalak at mamumulaklak na gaya ng rosa. Karahasan ay hindi na maririnig sa iyong lupain, ni ang kawasakan o kagibaan sa loob ng iyong mga hangganan, kundi tatawagin mo ang iyong maabutan ng kaligtasan at ang iyong mga pintuang bayan na kapurihan. Sa bagong langit at bagong lupa daw po mga minamahal, wala nang mga huldagan, wala nang snatcher, wala nang riding in tandem, wala na po doon na aalalahanin tayo na baka tayo ay saktan, baka tayo patayin, baka tayo pagnakawan. Wala na po doon giyera, wala na po doon bomba, wala nang missile, wala na po doon mga kaguluhan, wala na po doon yung tinatawag nating mga patayan, kundi magkakaroon daw po ng kapayapaan at ang mga kuta ay tatawagin kuta ng kaligtasan. Doon sa bagong langit at bagong lupa, tayo ay magkakaroon ng tiyak na kapayapaan. Ngayon ay lagi tayong nag-aalala sa darating na mga giyera, doon sa kasamaan na po pwedeng dumating sa atin, sa kamatayan, ngunit sa bagong langit at bagong lupa. Ito ay mapupuno ng kapayapaan at ng katahimikan at ng kasayahan. Sa Isaiah 11:6, inilarawan din ang bagong langit at bagong lupa. Ang lobo ay tatahang kasama ng kordero, at ang leopardo ay maiigang kasiping ng batang kambing, at ang guya at ang batang leon at ang bata-bae na magkakasama at papatnubayan sila ng munting bata, at ang baka at ang asno ay makinginain. Ang kanilang mga anak ay mahihigang magkakasiping, at ang leon ay kakain ng dayami gaya ng baka. Hindi sila magsisipanakit o magsisipaniraman sa aking buong banal na bundok, sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng Panginoon, gaya ng tubig na tumatakip sa dagat. Opo mga minamahal, ang bagong langit at bagong lupa ay lugar kung saan ang tao at ang hayop ay titirang payapa na magkakasama. Hindi po orihinal na panukala ng ating Panginoon Diyos na ang tao ay kakain ng hayop at ang hayop ay kakain ng tao. Ang tao ay mananakit ng hayop at ang hayop ay mananakit ng tao. Nakakabagbag ng damdamin kapag nakikita natin na sinasaktan ng mga hayop. Nakakabagbag ng damdamin kapag nakikita natin kung paano sila nahihirapan, at dahil doon sila ay nakakasakit na din ng tao. Mga minamahal, sa bagong langit at bagong lupa, wala na po ang karanasan. Wala na po ang tinatawag nating pagpatay o kaguluhan between human and between animals. Magkakaroon na po ng lubos na kapayapaan at harmony. Sa Aklat ng Pilipos, Kapitulo 3, talatang 10, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoon sa Kristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa, upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian, ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Sa bagong langit at bagong lupa daw, ang ating katawan ay tawang mababago, magiging katulad ng kaluwalhatian o ng maluwalhating katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Aklat ng Isaiah ay binanggit po ang detalye nito sa 35 talatang 5. Kung magkabiyoy, madidilat ang mga mata ng ulang, at ang mga pakinig ng bingi ay mabubuksan. Kung magkagayoy, lulukso ang pilay na para pusa, at ang dila ng pipi ay aawit, sapagkat sa ilang ay bubukal ang tubig at magkakahilog sa ilang. Magkakatotoo po yung kanta na naririnig natin sa Pilipinas, na doon po sa amin, bayan ng San Roque, may nagkatuwaan 40 pulubi. Kumanta daw yung pipi, sumayaw daw yung pilay, nakinig daw yung bingi, at nanood ang ulang. Yan po ay mangyayari sa bagong langit at bagong lupa, sapagkat makakakita ang mga bulag, ang mga pilay ay luluksong parang buta, ang mga pipi ay aawit, sapagkat doon ay bubukal ang tubig at bubukal ang kalakasan at ang kasaganaan at ang kalusugan sa bagong langit at bagong lupa. Mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, alam nyo, dito sa lupa, tayo ay dumaranas ng iba't ibang mga karamdaman. Marami sa atin ay mayroong sakit sa mga katawan, sakit sa mga kasukasukan. Marami sa atin ay pagkulan na sa ospital. May isang araw na darating na wala ng kapansanan doon at makakakita ang lahat ng mga tao. Sabi ni San Pablo sa unang Korinto 15:51, sinasaysay ko sa iyo isang uwaga, hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin.
sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, dilamo ng pagtatagumpay ang kamatayan. Salamat sa Diyos na nagbibigay ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Opo mga minamahal, isang araw, mawawala ang lahat ng sakit sa ating mga katawan. Mawawala ang lahat ng ating mga infirmities, lahat ng ating mga wrinkles, lahat ng mga mapuputing buhok. Isang araw ay hindi ka mapapagod, magkakaroon ka ng kalakasan. Para po sa inyo, na hinawakan ng naipit ang inyong mga mahal sa buhay, samantalang sila ay nag-aagaw buhay sa mga ospital, sa mga inyong mga bahay marahil, sa inyo na mga nakakita ng kamatayan sa pamamagitan ng karamdaman, mga mahal sa buhay na biglang nawala sa atin sa pamamagitan ng mga pagkakasakit. Isang araw po na darating, makikita niyo muli sila upang hindi na muling maghiwa-hiwalay. Isang araw po, wala nang pagkakasakit. Isang araw po, wala nang mga mahal na gamot na bibilhin upang kayo ay maka-extend lamang ng mga taon sa inyong buhay. Isang araw po, wala nang dialysis. Isang araw po, wala nang radiotherapy. Isang araw po, wala na ang mga masasakit na mga tinatawag nating mga injection na tinatanggap natin. Isang araw po, lalakad tayo ng mabilis. Isang araw po, meron na lamang kalusugan. Para po sa inyo, nasa oras na ito ay